Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Habang nagpapalamig dito sa Maynila, natagpuan ko na lamang ang sarili ko na palaging lasing sa isang bar dito sa Tondo, Manila. Ganito naman tayong mga lalaki. Para makalimot sa isang problema, kailangan natin ng espiritu ng alak at madalas akong napapaaway. Dahil sa sobrang kalasingan, madalas kong nasasagi ang mga nag-iinuman sa bar. Kaya't nauuwi ito sa pambubugbog sa akin. At minsan pa sa sobrang kalasingan ay inuwi na lamang ako ng isang bouncer na si Nestor dahil naawa na rin siguro sa akin. At kinabukasan, habang nakahiga sa kanilang sopa, narinig ko na lang ang sinabi ni Nestor na mabait naman ito kung uminom at tahimik pero sadya lang talagang kursunadahin dahil sa bukod na mukhang mayaman ay mukha pang may pinag-aralan. Nakikita naman sa aking mga kilos at pananalita ng tao. Bakit kaya nagkaganyan siya, kuya? Sabi ng babaeng kapatid ni Nestor. Abay kung nagkaganyan man siya, tiyak na may malalim na dahilan at kung ano man iyon ay wala na tayong pakialam doon. Pero sinisigurado ko sa inyo na mabait na tao yan na may pinagdadaanan lang. Sagot ng bouncer na si Nestor. At patuloy na lang ako sa pagtulog-tulugan. At maya-maya pa ay may narinig na lamang akong kumakatok. At agad kong nabusesan kung sino ang nasa labas ng pinto nila Nestor at iyon ay si Mang Fidel. Sa katunayan, nahihiya na rin ako kay Mang Fidel dahil sa bukod na nakikituloy ako sa kanya ay nasisira ko pa ang pangalan niya dito sa Tondo. Si Mang Fidel, ang ama ng matalik kong kaibigan na namatay sa engkwentro sa Kalinga, Apayao. At noong nag-aaral pa lamang kami ng matalik kong kaibigan sa PMA, dito sa kanilang bahay ang aming tambayan kapag bakasyon. Kung kaya't hindi na ibang tao si Mang Fidel sa akin. At tinuring ko na rin siyang pangalawang ama ko at alam nito ang lahat na nangyari sa aking buhay. At bukod pa doon ay hinabilin siya sa akin ng matalik kong kaibigan na si Warren. Bago pa ito lagutan ng hininga sa engkwentro. At pagkatapos kong magpasalamat kay Nestor at sa kapatid nitong babae ay agad naman akong nagpaalam at tumango-tango naman silang nakangiti sa akin. Sa paglalagi ko dito sa Tondo, napagtanto ko ang sarap at hirap ng buhay dito. Pero ang higit sa lahat, nagtutulungan ang mga tao dito at hindi din makakaila na may
kaguluhan ngang nagaganap sa lugar na ito na kapag may dumadayo dito na taga-kabilang barangay. At minsan pa'y habang nagkakape ako sa tindahan nila, Aling Erlinda, naririnig ko ang mga pang-aabuso ng mga tambay dito at kinukutongan pa nila ang mga jeepney at taxi drivers. Masyadong talamak ang paghahari-harian ng mga gang dito, lalo na ang anak ng hepe na taga rito na akala mo hindi tinatablan ng patalim ang katawan kung umasta. Ang masakit pa ang pangungunsinte ng ama nitong pulis na walang ginawa kundi magbulag-bulagan sa mga ginagawa ng anak niyang pangungutong at pang-aabuso sa mga taga rito. Isang araw, napadaan ako sa lugar nila. Nestor ang bouncer sa club na tumulong sa akin. Noong palagi pa akong lasing ay may napansin akong nagkukumpulan ang mga tao at doon ko nalaman na nag-aaway na naman ang magkabilang grupo. Walang alagad ng batas ang nakakapasok sa lugar na ito, kung kaya't malaya ang dalawang panig na maglaban sa bawat isa. Bilang dating alagad ng batas o sundalo, hindi pwedeng hahayaan ko na lamang ang ganitong pangyayari. Gamit ang kaalaman ko sa basic taekwondo, judo, aikido at arnis, ay isa-isa kong pinataob ang mga nakasalubong ko. Wala akong pakialam kung taga dito sa barangay nila o hindi. Ang tanging hangad ko lang ay matigil ang kaguluhang ito. Gamit ang dalawang 28 inches na arnis stick, ay pinataob ko isa-isa ang mahigit kumulang na 30 katao. Nakipaglaban ako ng mano-mano kahit patalim pa ang gamit ng kalaban. Kung kaya't nakatanggap din ako ng 4 na mababaw na saksak sa kanang tagiliran at mga hiwa sa magkabilang braso. Napansin ko rin na kasama pala dito ang mga nambubugbog sa akin sa club noong ako'y palagi pang lasing at hindi sila makapaniwala sa mga ginagawa ko. At ang buong akala nila ay isa lamang akong pipitsuging tao na umiinom sa club. At nakita ng lahat ng mga taga roon sa lugar na iyon ang ginawa ko at nagmistula akong isang action star sa pagpapalakpak ng mga taong nakasaksi doon. At nakita din ng lahat iyon ng bouncer na si Nestor at ng kanyang kapatid na babae ang lahat ng pangyayari. Agad naman akong inalalaya ng kapatid nitong babae para mapigilan ang mga umaagos na dugo na lumalabas sa tagiliran at braso ko, likha ng mga saksak ng kutsilyo. At agad akong dinala nila ni Nestor sa kanilang bahay at agad din naman akong ginamot ng kanyang kapatid na babae at napag-alaman ko rin nag-graduate pala sa nursing itong kapatid ni Nestor na si Amber. Maganda si Amber, nahahawig siya sa yumaong artistang si Isabel Granada. At napag-alaman ko rin na nagboboluntaryo pala ito sa barangay clinic tuwing Martes, Huwebes at Sabado at nagtratrabaho sa isang pribadong ospital tuwing araw naman ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. At magmula noon ay naging magkaibigan kami ni Amber at madalas din namin na pagkukwentuhan ang mga bagay-bagay na nangyayari dito sa Tondo. At ang
tumatak sa mga kwento ni Amber ay ang isang malaking aso na umatake dito sa barangay nila 6 na taon na ang nakakaraan. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.